Hi, water sign, Cancer, Pisces, and Scorpio. Kumusta po kayo, guys? Okay, so water sign, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating mga reading. And kung kayo ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, guys, and i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayo, guys, updated sa ating mga bagong upload. So, tignan natin, guys, ano ba ang inyong gabay? Water sign, Cancer, Pisces, and Scorpio. So, meron tayong The Garden. Parang may kumakain ng chiko. Kumakain ng chiko dito, guys. Parang nakamuy ako ng chiko. Okay, so meron tayong The Mountain. And The Gentleman. Okay, so water sign, I think may mga blockages na nangyayari sa buhay mo para piling mo may mga nagpipigil sa sa success mo, or pwedeng marami ka ng pinagdaan ng hirap dito, guys. So, I think may mga delay, conflict na nangyayari sa'yo. Okay? Pero, kung makikita mo na dito yung The Garden, ito kasi, guys, is celebration. Maring ito yung nagiging hadlang. Okay? Nagiging hadlang is yung nag-explore ka pa. Okay? So, parang nagkakaroon ng delay sa success mo, water sign, kasi nag-explore ka pa, or pwedeng hindi mo pa nakikita tong success mo na to. Okay, nandyan na siya eh. Nakalatag na siya rito, guys. Sayang yung panahon at oras. Hindi naman tayo pabata, guys, no? Focus tayo sa goal natin. Pero kung gusto mo namang diba, wala namang masayang maging masaya. Walang masama doon. Ang sinasabi ko lang dito, guys, ang daming conflict na nangyayari. Siguro iba sa inyo, meron kayong inaantay na success dito, pero parang piling nyo ang tagal. Hanggang kailan ka mag-aantay dito? Okay? So, I think may mga delay na nangyayari, guys. Lalo na sa mga nagta-travel dito, guys. Parang piling nyo may nagpipigil. Parang piling nyo, huwag nang ituloy. Okay? So, baka kasi mas malaki pa yung mangyari. Pag nagdalawang isip daw, guys, huwag na daw ituloy. Oo, kasi it's either maging success or may conflict na mangyari. Okay? So, ang lucky number mo is 20, 21, and 28. Ano tong The Garden? Ano po yung The Garden? So, meron po tayong 3 of Pentacles. Meron tayong 2 of Swords. And 4 of Pentacles. So, alam mo, ang ginagawa mo kasi dito, water sign, ito is pinaghirapan mo naman. Okay? Pinaghirapan mo naman yung bagay na yan. Yung iba naman sa inyo, guys, parang feeling mo, kahit anong paghihirap ang gawin mo, doble kahit ang gawin mo, para bang laging ang pera mo isapat lang. Wala talagang sumusobra. Siguro marami din kasi kayo, guys, obligasyon, maraming humihingi ng tulong sa inyo. Lately, parang na-realize mo na parang mali yun. Parang gusto mo na mag-focus sa sarili mo. Kasi nga nakikita mo na walang nangyayari. Walang improvement. Hindi ka nag-grow. Wala ka na pupundar. Kung meron man is parang feeling mo hindi pa pundar yun. Or pwedeng nakukulangan ka ron. Okay? Parang hindi pa siya totally sa'yo. Kung makita mo meron tayong 2 of Swords dito, may decision ka daw na gagawin dito. Pwedeng naguguluhan ka sa dalawang sitwasyon. Pwedeng may lakad ka, pwedeng nag-aalangan kung itutuloy mo or hindi na. Okay? So, tignan natin ano tong The Mountain. Ano po yung The Mountain? Naku, ang dami talagang blockages, guys. Kung ako sa inyo, may iba sa inyo, pag nagdalawang isip ka sa lakad mo, huwag mo nang ituloy to. Diba? May disappointment ka na mafe-feel kung matuloy man yan. Okay, diba yan, no? Pagod ka. Pagod yung isip mo. Yung pera okay lang eh. Meron ka, sapat ang pera mo, pero may ups and down talaga. Emosyon ang pwedeng bababagsakin sa'yo dito, guys. So, I think medyo magiging emotional ka dito kasi parang piling mo ang bigat na ng mga nangyayari. Parang piling mo lagi na lang may delay, ba't hindi natutuloy? Para bang gusto mo nang maging stable yung buhay mo eh. Pero yun yung hindi mo nga kasi makuha, guys. Okay? Yung stability.
May nakikita ako dito guys, yung iba rito na maaaring na-involve sa third party or pwedeng nahihirapan ka. Parang mabigat sa kalooban mo itong mga nangyayari, lalo na sa financial mo. Okay, ito kasi guys, struggle sa pera to eh. Iwas ka na lang muna sa mga taong nasa paligid mo na pwedeng, alam mo yon, uutakan ka pagdating sa pera. So, ingat na lang sa transaction, sa paglalabas basta-basta ng pera kasi pwedeng ito maging disappointment mo, no? Okay, focus na lang muna tayo guys sa positive. Yung negative, normal na yan sa buhay natin. Okay, may nakikita naman akong offer sa inyo. May darating na pera sa inyo, pero mailalabas mo rin siya agad. So, mag-decide ka muna kung deserve mo ba to or kung may bibilin kang gamit, pag-isipan mo mabuti kung bibilin mo ba yung bagay na yan. Okay? So, tignan natin ano ba itong The Gentleman. Ano po yung The Gentleman? Meron tayong The Fool. Meron tayong Page of Wands. And, okay, meron tayong Nine of Wands. Okay, so, I think, ano siya guys, itong The Gentleman na to, meron nag-aantay sa'yo. Nagpapansin sa'yo itong taong to guys. Kumbaga para bang napapansin mo, para bang siyang, mararamdaman mo nagpapapansin naman talaga siya sa inyo. Nakatingin lang siya sa malayo, nagbe-build siya ng foundation niya. Meron siyang gustong patunayan eh. Then, once na nakuha niya na or nasettle niya na yung buhay niya, gusto niyang i-offer yung cup of love niya sa'yo. Ang problema lang guys, kung nandun ka pa ba, or makakapag-antay ka pa. Kasi ang kinakatakot niya rito, baka tumalikod ka na dito. Or umalis ka na dito. Okay? So, tignan natin guys, pagdating sa love life mo. Pagdating sa love life. Pagdating sa love life. Okay, so meron tayong Queen of Swords and the Chariot. Napakabilis. May nakita ko rito guys na ang bilis na nangyayari sa inyo. Or parang napipil mo na parang ang bilis siya nagde-decide ngayon. Parang ang bilis siya nakarecover. Parang wala na sa kanya yung mga nangyari. Parang totally itong taong to guys, ano na siya eh. Hindi niya na masyadong iniisip itong relationship na to. Napapansin mo na parang nakapag-move on na ba siya? Parang ganon. Kasi marami na siyang nare-realize eh. Nakakita mo tumatalikod na siya rito guys. Or kung ikaw man to, pwedeng meron ka ng nilalayuan na isang tao na para bang wala ka ng tiwala sa taong yan kasi sinayang na niya. Okay, sinayang na ng taong to yung buong tiwala na binigay mo sa kanya. So, I think ikaw natatauhan ka dito, water sign. Kaya parang ikaw na yung lumalayo. Okay? Eight of Cups, may ano ka na eh, marami ka ng pinagdaanan. Pero parang napaka-basic pa rin guys eh. Basic pa rin siya sa parang pinapakita ng card. Mas malaki pa yung pwede niyong pagdaanan kung itong relationship na to ay hindi niyo masisettle, pwedeng mauwi talaga to sa ending. Okay, so tignan natin ang inyong love advice. Meron tayong tested. So, may nakikita ko rito guys sa parang masusubok ka rito. Lalo na yung pagmamahal mo sa taong to. Susubukin at susubukin ka ng tadhana. So, tignan natin. So, meron tayong accepting challenge. So, yan guys, mas sinasabi sa'yo dito. I think, marami ka na pinagdaanan sa buhay para sumuko, no? Kumbaga, tuloy-tuloy mo na. Nandyan ka na, sumugal ka na para bitawan mo pa. Okay? So, sinasabi lang ng card mo dito, normal sa buhay ng tao ang may mga pinagdadaanan. Pero, syempre, dapat alam mo kung paano mo kukontrolin yung emosyon mo din. Kasi minsan, ang emosyon, yan yung distraction sa atin. Minsan, ng person mo, meron tayong I know I mess up everything. So, feeling niya, sinasayang niya lang din yung panahon mo. Marami na siyang kasalanan, nararamdaman naman niya yon. Okay, I hide behind material things, pero may mga suhol kasi siyang binibigay sa iyo eh, kung bakit parang
nag-i-stay ka pa rin dito. And meron tayong we need to let each other go. So, napipil niya na rin na pagdating ng araw, pwede mo na siyang i-let go. Okay? And parang hinahanda niya na rin yung sarili niya rito. So, ayan, water sign. Ito lang naman po yung reading hanggang sa muli. God bless and love you all. Thank you.